Ayun. Nung simbang gabi nung main, ito yung shinare ko, pero nagahol na ako noon. Kaya parang hindi ko na tapos yung message ng maayos. Kaya ito, medyo ko na, naayos ko na ng konti. Ayun. Tapos, ayun nga, ang topic natin ngayon ay loose hands worship. Yan, loose hands. Ibig sabihin ng loose hands, yung ganito, yung maluwag, hindi nakaganto, di ba? Ayan, loose hands worship. Ayan, at di ba, lahat naman tayo, sa lahat ng mga topic na narinig natin itong simbang gabi, magka-agree tayo dito, di ba, na ang Pasko ay tungkol siya sa pagbibigayan, di ba? Sa pagsamba at tungkol siya kay Jesus. At syempre, para makapagbigay ka, hindi ka pwedeng ganito, di ba? Kailangan loose hands, kailangan bukas yung kamay mo para makapagbigay. Pag nag-worship ba tayo, nakaganto tayo? Hindi, di ba? Nakabukas din yung kamay natin para makasamba kay Lord. At syempre, para mag-glorify din natin ang Panginoon, di ba? Ayun din yon. Yung ginagamit din natin itong kamay na to para mag-glorify siya. Kaya, ayun nga po. Saka yung ngayon, di ba kagabi nga, yung preaching din ni Pastor Mon, parang mga nabanggit din niya yung mga babanggitin ko dito. Ayun. Kaya yun nga, simulan na po natin to, yung loose hands worship. Na kapag sumasamba ba tayo, bukas ba talaga yung mga kamay natin? Sabi nga po ni Corrie ten Boom, sabi niya, I have learned to hold all things loosely, so God will not have to pry them out of my hands. Pag may binibigay daw ang Panginoon sa kanya, hindi daw niya hinihigpitan yung kapit niya. Nang sa ganon, pag sinabi ng Panginoon, kukunin ko na yan, hindi daw niya kailangan puwersahin pa ng Diyos na kunin sa kamay niya. Gets nyo? Kunwari tayo, kapag may binibigay ba ang Panginoon sa atin, masyado nating kinakapitan ng sobra. Na parang kumbaga, may binibigay sa iyo ang Panginoon na tao, sinasakal mo, di ba? Hindi, akin ka lang, dito ka lang, ganon. Parang ganon. Kaya nahihirapan tayo i-let go kasi masyado nating kinakapitan. For example, kahit yung mga possessions, mga pera, mga gamit, gano'n, lahat ng mga meron tayo. Kapag sobrang higpit ng kapit natin, mahihirapan tayong i-let go. Pero siya, sabi niya, natutunan niya daw sa buhay niya na wag niyang kapitan ng sobra lahat. Para kapag kinuha ni Lord, hindi mahirap. Di ba? Hindi nakapwersahan kailangan. Tapos sabi nga dito, those who worship, don't just lift up their hands. True worshipers have loose hands. Di ba? Ang mga nag-worship, hindi lang basta maitaas yung kamay. Kundi ang totoong mga worshiper talaga, may totoong maluwag yung kamay niyan. Hindi mahigpit yung kamay ng tao na yan kapag sumasamba sa Panginoon. Kasi ang ibig sabihin ng pagtataas natin ng kamay kay Lord, ayan, it means, God, it all belongs to you. Na Lord, lahat ng meron sa buhay ko sa'yo to. Yung buhay ko sa'yo to, yung trabaho, ikaw lang nagbigay nito. Yung lahat, yung talino, yung mga kayamanan, lahat to galing sa'yo. Kaya yun yung ibig sabihin ng worship, ng pagtaas ng kamay. Tapos, di ba, some classifies worship as slow songs, praises, fast songs. Ayan, nakakakita na ako ngayon ng tulala na. Kaya mag-focus kayo, ha? Ayan. Ayan, nakakita na ako ng mga tulala dito na, nasa service pala ako. Ayan. Tapos, ayan nga, sabi nga daw, sabi ng mga iba, pag mabagal yung kanta, ay, worship yan. Kapag mabilis yung kanta, praise yan, ganon. Parang, iniisip lang ng iba, ganon. Ay, nag-praise and worship kami kanina, ganon lang. Pero, ang tanong nga ngayong umaga sa inyo, but, have we worship today? Kanina, nagkantahan na tayo, di ba? Pero ang tanong ko sa inyo, nag-worship kaya kayo talaga? Kasi pwedeng pumalakpak kayo kanina, nagtaas kayo ng kamay, pwedeng sumigaw kayo ng hallelujah, pero totoo ba talaga na nag-worship tayo? Paano natin malalaman kung totoo tayo nag-worship? Pag tinignan natin yung biblical definition ng worship sa Bible. Ayan, kaya kailangan balikan natin para ma-check natin kung nag-worship nga talaga tayo ng tama. Yan, babalikan natin yung biblical definition. Ngayon, meron tinatawag kasing the law of first use. Kung Bible student kayo, alam nyo to, yung the law of first use or the law of first mention. Yung halimbawa, ang hahanapin nating subject ay worship. Hahanapin natin yung unang time na binanggit yung worship sa Bible. Kayo alam nyo ba? Kailan unang binanggit yung worship sa Bible? Ayan yung tinatawag na the law of first use. Para malaman mo kung anong pinaka-meaning nung utos na yon, kailangan malaman mo saan siya unang nabanggit, yung worship, saan ba siya unang nabanggit. Yun yung magiging starting definition para malaman natin kung ano ba talaga. Parang kumbaga sa cornerstone nga daw yung magiging pundasyon siya kung ano yung paliwanag doon. At alam nyo ba, we discover worship is used for the first time in an unexpected place.
yung worship na yon, nabanggit siya sa hindi nyo inaasahan na pagkakataon. Kasi dun sa worship service na yon, walang piano, ayan, walang sound system, walang TV na malaki, walang big screen, walang microphone, walang pailaw, mga spotlight, wala ring mga pausok, di ba? Ayan, walang mga ganyan lahat doon sa nabanggit yung word na worship sa Bible. Alam niyo kung ano lang meron doon? There are only 2 people at this worship service. Isang 100 plus year old na man and a teenager. Hulaan niyo kung sino. Yan, si Abraham at si Isaac. And it is a Genesis 22 story where God asked Abraham to sacrifice his only son, Isaac. Di ba? Ayun yung time na yon. Diyan sa chapter 22 ng Genesis, diyan mo malalaman yung unang nabanggit yung worship. Kaya ibig sabihin, foundational talaga yan. At alam nyo ba, na kung Bible student din kayo, di ba sa Old Testament nangyari yan? Pagdating ng New Testament, malalaman mo na ito pala yun. Ito pala yung ginawa ni Abraham kay Isaac. Na pagdating mo ng, nakita mo na yung John 3:16, nalaman mo na ito pala yun, yung parang simbolo ng yung Ama, Diyos Ama, ibinigay niya yung kanyang anak para i-sacrifice. Di ba? Kaya mayroon tayong picture na nakitang ganito, yung For God so loved the world, di ba? Yung Christmas, yung Diyos Ama kasi, binigay niya yung anak niya, di ba? Kaya nagkaroon ng Pasko. Kaya yun yung si Abraham tsaka si Isaac, symbol sila, di ba, ng parang Diyos Ama at Diyos Anak na sinacrifice nga yung si Jesus para maligtas tayong mga tao. Pero si Isaac ba namatay? Di ba, hindi naman. Pero si Jesus, makikita nyo doon. Dahil nga, para makikita mo doon parang tuwan-tuwa si Abraham na hindi namatay si Isaac, di ba? Pero yung Diyos Ama, isipin nyo kung gaano siya nababagbag, di ba? Na nakikita niya, na mamatay sa krus yung anak niya. Kaya ganun, ito yung talaga yung God so loved the world, di ba? Yung parang itong picture na yan, na kung paano si Abraham, di ba, na iaalay niya si Isaac. Ganun din yung ginawa ni Jesus sa krus. Kaya Christmas story yan, kala nyo ba yan yung ginawa ni Abraham, shadow yan na mangyayari sa New Testament, para maliwanagan tayo. Tapos, eto nga, di ba, kaya meron tayong kanta yung We Are the Reason. Yung sabi dyan, di ba, yung pagpasko, parang ang dami daw nating mga iniisip na mga gifts and toys. Pero, ang totoo, di ba, ang greatest gift ng buhay natin na ibigay na sa atin, ayun si Jesus. Kaya nga kung umattend kayo ng online Bible study noon, yung pinanood sa atin yung We Are the Reason, at saka nung care group, pinakita rin sa atin uli yung We Are the Reason. Parang natuwa ako doon na parang na-remind ako na oo nga, yung Pasko nga pala tungkol to sa kay Jesus, sa ginawa ni Jesus para sa atin na sacrifice. Kaya habang tapos lalo na naiisip mo, ginawa niya to para sa akin. Di ba? Parang ganun. Kaya sabi nga dyan, di ba sa chorus, we were the reason that He gave His life. We were the reason that He suffered and died. Di ba? To a world that was lost, He gave all He could give to show us the reason to live. Di ba? Na ginawa ng Panginoon yan para sa atin. Kaya tayo may Christmas. Kasi, di ba, dahil may nagbigay ng buhay para sa atin. Kaya yun yung John 3:16, yung For God so loved the world, na may Diyos Ama na sobrang mahal tayo, na ayaw tayong mapahama, kaya pinigay niya kahit yung mahal na mahal niyang anak. Para makita niyo din doon yung sobrang mahal ni Abraham, yung anak niyang si Isaac, di ba? Pero binigay pa rin niya. Ayan. Tapos, basahin muna natin yung Genesis 22:1-5. Sabi dyan, pagkalipas ng ilang panahon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos, Abraham, narito po ako, tugon naman niya. Verse 2, sinabi sa kanya, isama mo ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak na si Isaac, at magpunta kayo sa lupain ng Moriah. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at ihandog mo siya sa akin. Verse 3, kinabukasan, maagang bumangon si Abraham at nagsibak ng kahoy, nagagamitin pang gatong sa handog na susunugin. Inihanda niya ang asno at umalis kasama si Isaac at ang 2 aliping lalaki papunta sa lugar na sinabi ng Diyos sa kanya. Verse 4, nang ikatlong araw ng paglalakbay, natanaw na nila ang dakong kanilang pupuntahan. Ito na yung verse 5, dito na nabanggit yung unang word na worship. Ayan, sabi dyan, kaya't sinabi ni Abraham sa kanyang mga alipin, bantayan niyo rito ang asno at kami na lamang ng bata ang aakyat sa bundok. Sasamba kami sa dako roon at babalikan namin kayo. Ayan yung word na yon, worship. Sa English, basahin natin. And Abraham said unto his young men, abide ye here with us, and I and the lad will go yonder and worship and come again to you. Diba? Yan yung first time na nabanggit yung worship. Bakit ganun yun yung worship? At nga, sabi nga dito, God asked Abraham to offer Isaac as a burnt offering.
ano yun, papatayin yun, di ba? Maging burnt offering yun, yung sinunog na offering. And Abraham called this worship. Ang tawag ni Abraham doon, na ibibigay niya yung pinakamahalaga sa kanya o pinakamamahal niya ay worship, di ba? Kaya alam niyo ba, sa mga verses na to, merong overuse na word na nabanggit dito sa verses na ito. 12 times nabanggit yung word na yon, ng paulit-ulit. Ayan, ang tinatawag dito, pag napaulit-ulit daw yung ganong word, ito yung tinatawag na polysyndeton. Ibig sabihin niyan, yung pag may repeated use of coordinating conjunction, kagaya ng and, but, or nor, ayan, yan yung mga pagpaulit-ulit yan, ibig sabihin daw niyan, merong ine-emphasize doon sa sentence. At alam niyo ba, yung and is used 7 times in verse 3. Tapos yung and then is used 5 times in verse 5. Basahin natin Genesis 22:3. Tignan niyo, ang daming and. 7. And Abraham rose up early in the morning and saddled his ass and took 2 of his young men with him and Isaac his son and clave to the wood. And ang daming and, di ba? 7. Tapos, yung sa verse 5 naman, meron naman diyang ilan? 5. And Abraham said unto his young men, abide ye here with us, and I and the lad will go yonder and worship and come again to you. Why is polysyndeton important? Bakit to importante to? Kasi, pag nakita mo daw yung word na end na yan, ng many times, meron siyang ine-emphasize na particulars at non-stop continuity. Ibig sabihin, hindi siya pinepending. Kinuha yung ganito, tas umano agad. Tapos nagganto agad, tas naganon. Ibig sabihin, walang dalmo, walang buffering. Di ba, hindi yung tulala, Lord, wait lang wala pa ako sa mood ngayon. Walang hindi ganon, kundi, sige Lord, gagawin ko agad to. Parang sinasabi, it's like, if God said it, I will take every detail. I'll do it until it's done because God has asked me to do this. Kasi daw, kung minsan tayo, di ba, pag may pinapagawa ang Panginoon sa atin, yung tagal natin, parang, Lord, hindi pa ako ready sa sinasabi mo. Wait lang muna, isusuko ko rin naman yan, pero darating tayo dyan, Lord. Parang mga gano'n. Minsan sinasabi na sa'yo ni Lord, ito yung gawin mo. Pero tayo daw mga tao, di ba? Parang gano'n tayo. Ang tagal natin sumunod. Samantalang si Abraham, nakakamangha yung obedience niya kasi non-stop na gagawin ko to, gagawin ko yan. Okay, kukunin ko na yung ganito, ganyan. Parang gagawin niya agad lahat ng sinasabi ng Panginoon para agad, ma-accomplish agad. And sabi nga dito, and when Abraham worshiped, there was no music, no singing involved, no one was singing a song, yet it is called worship. Bago ba siya bago niya ba ialay si Isaac doon, Kuwar, kanta muna. Gusto ko ma-feel yung pagsasacrifice ko na to. Di ba wala? Okay, Lord, kakanta muna po ako ng 3 worship. Wait lang po. Hanggang ma-feel ko na talagang gusto ko mag-sacrifice ngayon. Hindi, di ba? Wala. Nung nag-worship si Abraham, sila lang, di Isaac, tapos wala namang music. Wala rin namang kantahan na nangyari. Di ba? Pero ang tawag doon, worship. Bakit kaya? Di ba? Akala kasi natin minsan, ang worship, kantahan lang, may music. Pero ito, tandaan nyo rin to, worship is not singing. Worship is obedience. Ang totoo talagang worship ay obedience. Naramdaman nyo itong mga simbang gabi. Kung magpapakatotoo kayo, may mga time kumakanta kayo pero hilo kayo. Iniisip mo yung caroling, anong oras ka makakatulog ngayon, bukas kaya, ano gagawin mo, gano'n. Parang pagod ka na hindi ka naman talaga maka-worship, di ba? Na, ayun nga, di ba? Kaya ang worship, hindi lang talaga siya sa bibig, kundi obedience siya. Yung parang, kahit hindi ka pa nga kumakanta pero pag sa puso mo, meron kang desire talagang sumunod sa Panginoon, that is worship na agad. Di ba? Na Lord, willing akong gawin to, gano'n. Kaya yun yung pinakamaganda, hindi yung kakanta. Parang maganda, kumakanta tayo pero obedient din tayo kay Lord. Kasi minsan kumakanta nga tayo tapos may sinasabi si Lord, dinededma mo naman, ganun. Sabi nga dito, worship is loose hands because God was asking Abraham to let go of something. Yan, alam niyo kung bakit naging loose hands yung worship. Kasi habang nag-worship si Abraham, sinasabi sa kanya na mag-let go ka. Meron kang kailangan i-let go. Diba? Parang tingnan nga yung picture na yan. Parang tuwang-tuwa si yung parang nang isilang ka sa mundong ito. Diba? Laking tuwa ng tatay mo. Yan, parang tuwang-tuwa si Abraham na finally, nagkaanak na rin ako ng sarili ko. Na galing talaga sa asawa kong mahal, diba? Parang sobrang tuwa niya. Tapos, iisipin niya ba yan na darating yung time, i-require siya ni Lord na i-offer mo yan. Siyempre, diba, tayo nga yung mga lolo na, diba, parang tuwan-tuwa sila sa mga apo nila. Pero ito pa, yung parang lolo na siya, pero nagkaanak siya. Sobrang mahal talaga niya tong si Isaac. Pero di ba isipin nyo, kaya niyang ibigay yon sa Panginoon. Nilet go niya. Yan kasi pinili talaga to ni Lord kasi magiging shadow nga to ng gagawin ng Diyos Ama.
Kaya yan, di ba, na tayo rin, pag nag-worship tayo, alam nyo ba, pag lumalalim na kayo sa worship nyo kay Lord, meron siya mga sasabihin sa inyo na, i-let go mo na yung ganito. Yan, parang yung mo dyan, yung offering dyan na 1,000, ibigay mo yan. Di ba? Ay Lord, meron pa akong 100 dito, nagpabarya ako. Di ba? Pero tapos minsan may mga sasabihin sa'yo, sobra mong sinasakal tong mga kaibigan mong to. Pakawalan mo sila, ibigay mo sila sa akin. Sobrang mong sinasakal tong love life mo, yung mga love life, mga parang sobrang kakapit na kapit ka, masyado kang possessive. Kaya yan, sabi ng Panginoon, i-let go mo yan, di ba? Masyado ka ng mahigpit sa pera mo, hirap na hirap ka mag-ambag. Sabi ni Lord, i-let go mo na yung pagmamahal mo sa pera. Di ba? Marami siyang sinasabi sa atin kapag nag-worship tayo. At yun nga, di ba, ang worship ay hindi lang singing, kundi obedience, di ba? Na yun nga, kaya sabi dito ni Kay Arthur, if you do not plan to live the Christian life totally committed to knowing your God and to walking in obedience to Him, then don't begin. Because this is what Christianity is all about. Sabi daw, kung gusto mo maging Kristiyano, tapos hindi ka willing na sundin talaga si Lord ng buong buo, huwag ka na daw maging Christian. Kasi ganun daw ang Christianity. Yung totally surrender talaga sa Panginoon. Kasi daw, di ba, it is a change of citizenship, change of government, change of allegiance. Di ba na, hindi ka na lang Pinoy hindi ka na lang Pilipino, kundi may heavenly citizenship ka na rin. Hindi lang si Duterte, si Marcos ang papakinggan natin, ang susundin natin, kundi meron na rin tayong King of Kings na sinusunod, di ba, sa Kingdom of God. Kaya ayun nga, di ba, sabi, if you have no intention of letting Christ rule your life, then forget Christianity, it's not for you. Kaya kapag may mga tao na, yung parang sinasabi nila, buhay ko to, ako magsusunod sa buhay ko, di ba? Hindi sila pwede sa Christian. Kasi ang Christianity, lagi tayo nagsusurrender sa kalooban ng Panginoon. Kaya ang tawag dyan, yung loose hands worship. Ibig sabihin nito, that's loose hands. Don't hold on. Parang yung kapit na kapit ka sa mundong to, ayoko, mahal na mahal ko yung mundong to, di ba? Ganyan. Parang marami kang kinakapitan na, yung pag sinasabi sa'yo ni Lord, isurrender mo na yan, di ba? Ibigay mo yan sa akin. Ayun yung worship. Parang kagaya kay Abraham, Lord, mahal ko si Isaac, pero sinasabi niya, mas mahal kita. Kaya ibibigay ko si Isaac. Kaya doon yung every time na nalalaman natin na mas mahal natin si Lord. Kapag kaya natin i-lay down yung mga bagay na ito na mahal natin, kasi mas mahal natin ang Panginoon. Kaya sabi dito, when we worship, we let go of everything. Yan, di ba may kanta rin tayo kanina na ganyan, na ganun yung lyrics, di ba, na binibigay ko sa'yo yung everything. Ibig sabihin nito, pag nagtataas tayo ng kamay, God, you're in charge now. Nothing is off limits to you. Yung parang wala ka nang binabakuran na, Lord, wag to. Wala naman dito, Lord, wag ka nang pumasok sa kwarto ko. Doon ka na lang sa sala namin, sa kusina, sa likod, sa garahe. Pero wag dito sa kwarto kasi nakakahiya, 'di ba? Hindi ko pwede ipakita sa ito. 'Di ba? Parang ganon. Kaya parang sa buong bahay natin, kaya mo ba ipakita lahat kay Lord? Parang ganon yung ibig sabihin ng worship na, Lord, lahat-lahat pwede mong panghimasukan, pwede ka pumasok, pwede kang masunod, ganon. Pero ngayon daw, ibang-iba na ang definition ng worship. Kasi basta makakanta lang, uy, nag-worship kami kanina, sarap nga ng worship namin eh. Akala nila basta kumanta, nag-play ng music, yon, okay na yon, worship na yon. Tapos 'di ba, parang nangyayari kasi nagiging mini concert, lalo na nga daw yung may pausok. 'Di ba? Parang grabe na may pausok pa talaga para ba ma-feel mong nag-worship ka, kailangan may pausok. Ayun, yung mga smoke machine daw na gano'n. Tapos yung parang oorasan lahat, kailangan ganito lang kayong oras kayo mag-preach, ganyan. Yung worship, tigilan na natin yung hanggang gantong minuto lang yan, stop na yan. Parang mga ganon. May mga naka-oras lang lahat. Pero sabi nga sa Hebrews 2:1, di ba? Sabi nga dyan, kaya nga dapat, lalo nating manghawakan mabuti ang mga narinig natin upang hindi tayo maligaw. Kasi habang tumatagal, ituturo ng mga tao na yung iba't ibang paraan ng worship na hindi totoo. Kaya dapat, lagi tayo na alam pa rin natin kung ano yung sinasabi ng Bible na worship. So sabi nga dito, singing does no demands on your life. Worship makes the demand on your life. Wala naman masyadong nire-require sa inyo yung pagkanta, di ba? Pag kumanta ka, di makakanta ka, di ba? Pero ang worship talaga, ito yung may sasabihin sa'yo si Lord na kailangan meron kang i-lay down, may i-offer ka sa akin. Di ba, tuwing nag-worship tayo, talaga meron tayong dapat in-offer kay Lord. Ayan, at sabi nga dito, it is much easier to sing a song on a screen. Di ba, ang dali sundan ng lyrics sa TV? Parang, I love you, Lord, ganyan-ganyan, di ba? Ang dali naman sundin ng lyrics sa worship. Pero kapag yung Holy Spirit, habang nag-worship tayo, nangusap na sa'yo, sasabihin sa'yo, i-let go mo na yan. Gab, i-let go mo na yan.
Yun. Because I've got to do something very profound inside your life. Di ba? Gab, bakit ka nahihirapan mag-worship ngayon? I-let go mo yung ganitong panonood mo ng ganyan. Kunwari lang. Yan, i-let go mo si ganito. Ay, hindi, parang mga ganun lang. Parang i-let go mo yung mga bagay na nakikita ko mas mahal mo na to kaysa sa akin. Kaya hindi ka makapag-worship ng maayos kasi meron ng number 1 sa'yo, hindi na ako. Ganon. Kaya, ayun yung sinasabi ni Lord na may mga kailangan tayo i-let go na mas mahal na natin kaysa sa Kanya. Kaya sabi dito, that's why you like singing. We like singing because there's no demands on the singer. Di ba, wala naman masyado, okay lang. Malalaman ba nila na nagkasala ako ngayon? Kakanta lang naman ako. Pag kumanta ako, hindi nila alam na may kasalanan akong ginagawa. Di ba? Wala naman demands masyado. But when we worship, we say, God, you get everything. Ay, ganun pala mag-worship. Ayokong may anuhin yung si Lord sa akin. Di ba? Parang hindi ko pa kayang gawin yung mga pinapagawa ni Lord. Kaya nahihirapan ng isang tao mag-worship kapag hindi niya pa kaya ibigay lahat. Pero what is worship? Sa buhay ni Abraham, ano yung worship sa kanya? Number 1, I offer to God my mistakes and my miracles. Di ba si Abraham, 2 anak niya, si Ishmael tsaka si Isaac. Si Ishmael, di ba, parang ayun yung mistake, di ba, na hindi kasi siya nakapag-antay sa kalooban ng Panginoon, kaya binigay nga si Hagar, ganon. Tapos si Isaac naman talaga yung son of a promise, na totoong binigay talaga sa kanyang anak. Yan, pero ang sinasabi ni Lord dito, yung mga mistake naman natin, pag binigay natin kay Lord, kaya niya itama yun. Pero ang sinasabi ni Lord kay Abraham, I want the miracle that I gave you. Gusto ko ibigay mo sa akin si Isaac. Pero ang sinasabi nga rin sa mga ibang komentary na, kasi nakikita ng Diyos na mas mahal na ni Abraham si Isaac kesa sa kanya. Parang magmula nung dumating si Isaac, parang sobrang, parang mahal niya na yun. Kaya parang tinetest siya ni Lord kung mas mahal mo pa ba ako, Abraham. Pero nakita natin doon, di ba, na mas mahal pa rin niya ang Diyos. Tapos merong isang Jewish na commentary ng Pentateuch, yung Genesis to Deuteronomy. Tapos sinasabi doon sa Jewish tradition na yon, na yung Genesis chapter 22 daw na yon, hindi lang siya command, hindi lang siya utos, kundi conversation daw siya. Ibig sabihin, nag-uusap daw ang Diyos tsaka si Abraham doon sa verse na yon. Yan, kasi yan ang sinasabi dito. Pero sinasabi dito nga na every time na makikipag-conversation tayo kay Lord, tapos nakikipag-debate tayo, si Lord lagi yung mananalo. Tapos sabi dyan sa Genesis 22 verse 2, bakit sinabi na parang daw to, conversation, hindi daw utos lang? Kasi dahil napansin nila ang daming kama. Kasi parang unusual na ganyan siya. Kaya dahil daw sa maraming kama na yun, sa Jewish tradition daw, sinasabi nila na usap. Ganito, for example, una, sabi ng Diyos, Abraham, take now your son, kunin mo yung anak mo. Sabi ni Abraham, Lord, 2 ang sons ko. Sa isip ni Abraham, sana hindi si Ishmael yung tinutukoy. Di ba? Sabi, take now your son, kama. Sabi ni Abraham, ay Lord, 2 ang sons ko Tapos sumunod, your only son. Di ba? Tapos may kama na naman, di ba? Sabi ni Abraham naman, Lord, anak ko naman sila pareho. Di ba? Kaya nagsalita ulit si Lord, whom you love. Yan, sabi naman ni Abraham, Lord naman, mahal ko naman sila pareho. Di ba? Kaya sa dulo, sinabi ni Lord, Isaac. Di ba? At doon di na nag-reply, sumunod na lang. Di ba? Kasi, ayun nga, di ba, kaya maraming kama doon kasi maaari daw na nakikipag-conversation si Abraham na, ay Lord, anak ko naman pareho yun, ganyan, di ba? Pero alam talaga ni Lord kung sino yung tinutukoy niya. Parang kay Lord, sige, gusto mong tawag dyan? Yung iiligaw-ligaw pa yung usapan. Sige, pagbibigyan kita. Pero sa dulo, di ba, lumabas din yung totoo na si Isaac talaga, yung mahal niyang anak. Kaya sabi nga dito, you can come up with all the excuses and God will put His finger on it. Kapag may tinutukoy daw si Lord sa buhay natin, ayan, parang pwede tayong mag-excuse na, Lord, hindi naman ako ganyan. Kunwari, pag may minsan parang inisip nyo, nagpapatama na naman si pastor. Pero ba't ka natatamaan? Kasi may tinatama si Lord sa'yo, di ba? Kaya tumatama yun sa'yo. Naku, ako na naman pinapatamaan. Kasi alam mo kung ba't mo nalaman na pinapatamaan ka? Kasi ikaw yun. May tinuturo si Lord, may pinapoint out si Lord sa'yo na bagay. Kaya pag natatamaan ka, may tinatama sa'yo. Pero kung di ka natatamaan, ba't naman ako matatamaan? Doon di naman ako ganun, di ba? Kaya pero pag iniisip mo, Lord, di naman yan, ganyan. Pag sinasabi ni Lord, ito yung parang pag mahilig ka magsabi, Lord, naman yun kasi libangan ko lang, tsaka ganyan. Pag nagaganon na tayo, meaning, ayun yun, parang umiiwas ka lang.
Pero ay, may pina-point out talaga si Lord sa buhay mo. Ayan, and then all of a sudden, He'll name it, He'll speak to you. Kahit na nagmamaang-maangang ka, pero biglang sabihin ni Lord, eto yon. Opo, Lord, ayan nga po yun. Diba? Pag na-point out na ni Lord. Tapos may dalawang pastor na nag-uusap. Yung dalawang pastor kasi na to, sa isang coffee shop. Tapos, pareho silang bagong tatay lang. Yung baby pa lang yung anak nila. Tapos alam niyo ba, pareho pang anak nila ay lalaki. Yan. So, first time lang nila maging daddy. At yun nga, baby pa yung mga anak nila. Tapos, habang nasa coffee shop kasi, yung isang pastor, nasa book siya ng Genesis chapter 22. Tapos yun, bigla niyang sinabi dun sa isang lalaki nga na, sabi niya, alam mo, grabe to, grabe naman yung Diyos para iutos to kay Abraham. Parang, alam mo kasi kung ako bilang tatay, yung anak niya pangalan Daniel, sabi niya, yung anak kong si Daniel, hindi ko kaya ibigay sa Diyos yun, parang hindi ko kaya i-offer ng ganun. Sabi, ikaw ba? Tapos sumagot naman siya, sabi niya, di ba, alam naman natin yung ending pareho ng kwento. Hindi naman namatay si Isaac, di ba? Kasi nag-provide si Lord ng ram para maligtas si Abraham, si Isaac. Sabi niya, ang sa akin lang, bakit ka na-opened na para kay Abraham? 'Di ba? Kasi 'di ba sabi niya, 'di ba ang amazing na hindi ka nagagalit sa tatay na binigay yung anak niya? Samantalang si God the Father, binigay niya yung pinakamamahal niyang anak para sa iyo, pero wala kang emosyon para doon. Kasi hindi mo naiintindihan 'yon. Kala ko mag-aaway na dito eh. Pero sabi ng Diyos, hahayaan kong mabuhay si Isaac, pero darating ang isang araw na ipapadala ko ang totoong anak ko na mamamatay para sa kaligtasan ng lahat. At doon mabagbag ang loob niyo. Di ba, parang wala siyang emosyon, parang grabe naman tong Diyos. Ganon, parang nag-aano siya. Pero hindi niya inisip na pagdating sa New Testament nga, yung pinadala si Jesus, wala siyang emotion na hindi niya nasabi na grabe ang pag-ibig ng Diyos. Di ba dahil siya bilang tatay, hindi niya kaya ibigay anak niya. Pero yung Diyos, binigay niya yung anak niya para sa atin. Di ba? Kasi yun talaga yung totoong nagmamahal. Kaya dito nga sa picture na ito, parang makita mo yung kung ganong mahal ni Abraham si Isaac. Yung parang grabe yung tuwa niya nung sinabi ng Diyos na, Abraham, testing lang to, huwag mong patayin si Isaac. Di ba? Pero, di ba si Isaac, na-spare siya, hindi siya napatay. Pero si Jesus, tiniis ng Diyos. Na habang pinapako sa krus yun, tinitiis niya. Na ganun yung kalagayan ng Diyos anak, di ba? Kaya sabi nga dito, may mga parents daw nagsasabi, yung mga namatayan na mga magulang ng anak, may mga nagsasabi na, nasaan ang Diyos nung namatay yung anak ko? Pero alam nyo, ganun din yung sitwasyon ng Diyos Ama nung nakikita niyang namamatay si Jesus, na nandun pa rin ang Diyos. He was in heaven and knows exactly what He's doing. He's God and God alone. Diyos pa rin siya kahit nasa sitwasyon na yun. At pangalawa, worship is giving to God what you love. Ang totoong worship ay binibigay mo kay Lord kung ano yung mahal mo. Di ba sa part ni Abraham, parang tao yung pinapasurrender. Sabi niya, true worship is not asking for singing, but asking you to lay down what you love. Kaya alam niyo nung nung nabasa ko to, o napag-aralan ko to, na-realize ko na grabe, ang worship team pala, grabe yung bigat ang responsibility na nasa inyo. Kung tumutugtog kayo, lagi kayong kumakanta dito, dapat kayo yung pinaka-giver na tao. May parang kilala kayo as giver sa church, ganon. Kasi ang totoong mga nag-worship, laging loose hands yan. Laging bukas yung kamay niyan. Ayan, tapos laging mga mapagbigay. Tapos yun nga, di ba, sabi nga, sa part ni Abraham, tao yung pinapaana sa kanya, yung anak. Kwento ko lang, yung parang sa amin ni Pastor. Kasi noon, di ba, ganun din yung mga leaders namin sinasabi na wag muna kayo mag-love life, wag muna kayo mag-ganon. Parang sa una, sa isip ko, bakit ba? Bawal ba talaga? Parang ganun. Parang sa una na ano ba to, abnormal ba kami? Bakit ganito yung church namin? Parang pinagbabawalan yung mga ganito, ganyan. Pero sa akin, sa part ko, leader ko to eh. Kung sinasabi ng mga leader namin na wag, susunod ako. Parang basta ako, gusto ko sumunod kasi gusto ko maglingkod sa Panginoon. Ayokong parang dahil lang doon, hindi ako makaganap, ganun. Kaya sumunod ako. Tapos, yun nga, na-realize ko na yung mga leaders namin, nakikita nilang hindi kami ordinaryong tao. Alam nila na may potential kami at may calling kami. Kaya hinahadlangan nila kami. Kasi kung kayo, kunwari, hindi naman kayo hinahadlangan ng mga leaders, malamang nakikita nilang normal lang kayo. As in, parang normal, mga typical na mga mag-boyfriend, gano'n. Pero kung nakikita ng mga leaders na may gagawin kayo kay Lord, kaya kayo parang sinasabihan. Kaya parang kami ni Pastor, nung time na yun, kaya hindi kami naging mag-boyfriend talaga. Hindi namin magawa yung mga normal na ginagawa ng mag-boyfriend. Diba? Tsaka first kiss nga namin yung kasal. Kasi grabe talaga ang disiplina namin. Kasi para sa akin,
naisip ko na, sabi ko, hindi ko siya pwede gawing boyfriend kasi alam ko, lingkod ng Diyos to. Ay parang hindi siya ordinaryong lalaki. May gagawin siya para kay Lord. At ako, sa sarili ko, hindi rin ako ordinaryong tao lang. Alam ko may gagawin din ako para sa Panginoon. Kaya, therefore, sabi ko, gusto kong mangyari sa kanya yung plano ng Panginoon. Kaya, parang talaga sa isip ko, lagi akong nagda-die to self na, okay lang, kahit parang hindi ako i-recognize, kahit na, parang hindi, kumbaga, kung ano nyo talaga, parang hindi ako pinapahalagahan. Ganun, parang, hindi talaga girlfriend, ganun. Kasi, parang kami, talagang, parang, yun nga, parang gaantay ka sa kalooban ng ayoko na, maging hadlang ako. Parang pag kunwari nag-inarte ako, hindi mo naman ako tinetext, hindi mo ako nire-replyan, puro ka visitation, puro ka ganyan. Ayoko na maging ganon. Gusto ko hayaan siya kung ano gusto niyang, kung anong gusto gawin ng Panginoon sa buhay niya. Kaya parang kahit mag-asawa tuloy kami, walang ganon, walang sakalan na nagaganap. Kundi, gawin mo, sige, kung gusto mo, bumarkada ngayong gabi. Hindi, parang, yan, kung gusto mo ngayon. Parang walang ganon, parang, nasaan ka na ba? Ganyan-ganyan ka. Ganyan. Parang walang mga gano'n. Wala kaming sakalan na nagaganap. Parang tiwala kami sa isa't isa. Ganun. Kasi nasanay ako nung time na hindi pa kami kasal. Wala talagang sakalan na nagaganap. Walang ano-ano, gano'n. Tiwala ka talaga sa Diyos na, Lord, kung loloobin mo, to kayo bahala. Pero yun, para sa akin, hindi kami ordinary. May gagawin kami kay Lord. Kaya yun nga, di ba? Parang kahit dati, alam ko na sa sarili kong mahal ko na siya. Pero sa akin, Lord, sige, bibigay ko to sa'yo. Kasi parang pag sinabi kasi na, bakit ganyan ka, ngawa-ngawa kapag sinasabing isuko mo yung, yung mahal mo, yung love life mo. Parang sa isip ko, Lord, nakakahiya naman to sa'yo. Ipapatunayan ko talaga sa mga taong mas mahal kita kaysa sa mga love life na ganito. Kaya parang ganun, parang sa isip ko, mahirap ba yun? Kaya yun, magmula nun, sabi ko, Lord, basta, mas mahal kita. Di ba ganun? Kaya, parang yun, kahit yung mga, ako naman, hindi ko nga gusto mag-asawa talaga. Pero dahil niloob ni Lord, edi yun, di ba? Pero yung iba, habol na habol, kailan ba ako mag-aasawa? Kailan ba ako magkaka-boyfriend? Ganon. Pero hindi, yung parang ganon, na willing ka ba na kahit yung pinakamahal mo din, kaya may offer sa Panginoon, di ba? Kaya yun yung ibig sabihin, parang sinasabi ko na basta, gusto ko si Lord pinakamahal ko. At yun, yung giving to God, may papasok na rin natin dito yung giving, di ba? Yung kagaya ng mga wise men. Na kung totoo tayo, ganari ngayon, worship service natin to, naka-ready na ba yung mga offering nyo? Kasi every time na nag-worship ka, lalapit ka sa hari, dapat may offering kang dala, di ba? Kaya di ba ngayong araw din yung meron tayong love gift for Jesus, yung, basta yung special gift mo ngayon para kay Lord. Na-ready nyo ba yung envelope nyo na yun? Na-ready nyo ba yung offering nyo ngayong araw na sa Panginoon? Kasi itong mga wise men, sabi nila, we have come to worship Him. Kaya dahil mag-worship sila, may dala sila. Gifts of gold, frankincense, and myrrh, di ba? Kasi mag-worship nga sila eh. Alam nila kung paano sumamba sa hari. Kaya ganun, mga precious yan, yung mga dala nila. Yung gold pa lang, di ba? Parang meaning yan, money. Wealth yan, possession, ganun, parang kayamanan. Di ba? Parang imamahalin yung mga dala nila talaga. Ibig sabihin, ganun nila tinitignan na binibigay nila yung best kasi alam nila hari yung pupuntahan nila eh. Di ba? Kaya yan, na sa atin din, habang nag-worship tayo ngayon, di ba, nag-ready ba kayo ng best offering nyo ngayong araw na to para kay Lord? Kasi ayun, ganun yung totoong nag-worship, hindi yung laging parang gusto mo lang ikaw laging makatanggap. Di ba sabi nga dito, yung laging gamit nating quote, you can give without loving, but you cannot love without giving. Hindi ko alam kung sino ba yung nagsabi nito. Basta yung missionary to yung nagsabi niyan. Na pwede kang magbigay, kunwari sa mga nangangaroling, kakaasar na itong nagkakaroling na to, 3 days na sunod-sunod. Eto, huwag na kayong babalik, kalas nyo na yan. Di ba? Pwede kang magbigay ng inis na inis ka, ng walang love. Pero, but you cannot love without giving. Hindi ka pwedeng magmahal na, mahal ko to, pero, mahal mo ba ako? Oo, libre mo akong pamasahe. Bawala ako dyan. Di ba? Parang, mga pagbibigay na, mahal mo ba yung mga tao sa church? E di mag-ambag ka. Di ba? Parang, gusto mo ba kumain? Eh di mag-ambag tayo, di ba? Sa pagkain, ganun. Pero yun nga, makikita mo bakit ganun? Parang, kung mahal natin yung church, lagi tayong willing na makiambag, di ba? Kaya thankful tayo sa mga ganun kamahal tayo, di ba? Na willing sila mag-give para sa atin. Kaya sa mga LG, di ba sa mga light group, nakakatuwa. Kitang-kita mo kung sino yung mga light group na nagmamahalan.
Kasi yung mga picture nyo nakakatawa, di ba? Sobrang prepared. Para maipakita mo lang kung gaano nyo minamahal yung bawat isa. Kasi makikita mo rin doon magkano lahat ng ginastos na to, di ba? Kasi ganun talaga, pag nagmamahal tayo, napapagastos din tayo. Kaya kung magbo-boyfriend o girlfriend kayo, mag-ready kayo ng pera. Kasi kailangan nyo ng pan-date, di ba? Wala kang ambaon, tapos maliligaw ka kaagad. Paano ka magbibigay ng panlibre, ganyan-ganyan, di ba? Kaya dito rin sa atin, kung mahal natin si Lord, hindi natin pinapalampas yung offering bag. Ay, wala akong mabibigay ngayon eh. Ganun ba yun? Tapos kakanta ka kanina ng, I love you Lord, ikaw talaga yung lahat sa buhay ko. Pero nung dumaan yung offering bag, deadma, ay, may nalaglag ako. Deadma, para makaibas. Ay, nasi-CR ako ngayon, di ba? Pag offering na. Parang ganun. Pero di ba, kung mahal talaga natin ang Panginoon, hindi natin iniiwasan yung mga giving. Nag-chat na sa GC ng mga ambagan, magde-deactivate na ako. De-deactivate ko na lahat ng account ko para di na ako makontak. Di ba? Parang mga ganun. Pero di ba kung mahal natin, hindi mahirap magbigay. Yan. Kaya yun, sabi nga sa Acts 20:35, Acts nga ba? Ayun. Lagi nating alalahanin ang sinabi ng Panginoong Jesus na mas mapalad ang nagbibigay kaysa sa tumatanggap. Marami kasi sa atin, lalo pag Pasko, gusto ko makatanggap, gusto ko yan, sana ako yung mga ganyan-ganyan. Pero pag mga bigayan, wala yan, walang Parang ang hirap, yung mga, may tinatawag nga sila sa na ang lalim ng bulsa. Yung hindi wala eh. Sobrang lalim kasi hindi ko makuha. Di ba? Ganon. Parang walang mahugot dahil kalalim-lalim. Pero, tandaan nyo yan, kung gusto nyo matawag na pinagpala, hindi kayo yung laging tanggap ng tanggap. Kundi, ang bigay ng bigay, sila yung blessed talaga. Ang tinawag na blessed sa verse na ito ay yung nagbibigay. Di ba masaya tayo lahat? Tayo masaya pag nililibre, kahit ako. Di ba? Tuwan-tuwa ako sa mga binibigay. Pero, mas maganda pa rin matawag na blessed, yung ikaw talaga yung nagbibigay. Di ba? Kaya, i-aim natin yun. Alam nyo ba, kung ita-testimony ko rin sa inyo, madamot talaga akong tao. Lalo nung bata ako. Kasi pinagkaitan ako nung bata ako, wala akong laruan, wala akong, nung nag-estudyante ako, wala akong baon. Basta poverty talaga yung time nung pagiging bata ako. Kaya parang pag nagkaroon ako, parang grabe ako magkapit, ganon. Akin to, kahit mga kami magkakapatid, suntukan, akin to, ganon. Parang ganyan. Pero, ayun nga, dumating sa time na sabi ko, Lord, bakit ganito? Laging patak-patak na lang yung blessing ko. Parang yung mga tao, lagi sila may pera at ako wala. Tapos doon na sa akin pinarealize ni Lord na, kahit konti lang yung meron ako, pero dapat magbigay ako. For example, sabihin mo, 100 nga lang pera ko, 50 nga lang pera ko eh. Sa 50 mo ba, hindi ba nababaryahan ng 50? Ang 10, nababaryahan ba? Lahat, di ba? Kahit nga benching ko, may nababaryahan eh. Kaya pag sabihin na, 10 nga lang, to ano pang bibigay ko sa'yo? Meron, pwede yung baryahan. Kaya tayo, kahit nung estudyante kami, hindi kami ganon. Lagi kaming, grabe talaga yung training sa amin ni Ate Ruth sa pagbibigay. Yung mga ways and means namin, kahit nagbobote dyaryo, makapagbigay lang sa church. Ganon yung training sa amin. Kaya, alam niyo ba, sa amin talaga, nata-turn off kami sa mga, ayan, parang ganon, parang ang laking turn off ng mga, ang kuripot, ang hirap kahit anong pilit na, buong grupo na, kinakantsawan na, wala talaga. Di ba? Parang, parang ganon, ano ba to? Kaka-turn off naman yung ganon. Parang ganon. Pero kasi tayo bilang mga Kristiyano, loose hands tayo, di ba? Talagang willing tayo magbigay. Kaya, kung gusto nyo i-bless talaga kayo ni Lord totally, hindi na puro patak-patak, matuto tayo maging giver na. Para next year, di ba, maging abundant na talaga yung life natin. Maging prosperous. Ayan, tapos sabi nga dito, the reason God doesn't have some people's wallets is because He doesn't have their hearts. Yan, bakit kaya yung mga iba, parang ang hirap-hirap buksan yung wallet nila? Kasi, ang totoo, yung puso nila, wala pa kay Lord. Hindi pa nakukuha ni Lord yung puso nila. Pero kapag ikaw, nakuha na yung puso mo, ang dali mo man libre ng mahal mo, di ba? Pero kapag kasi hindi mo sila mahal, na hirap kang gumastos. Pero alam nyo ba, may power din yung money. Para, tingnan nyo to, Jesus understood the power of money. Kasi di ba sabi sa Matthew 6:21, for where your treasure is, there your heart will be also. Kung saan naroroon ang iyong kayamanan, naroroon din ang iyong puso. Di ba? Kung nasaan daw yung, yung kayamanan mo, nandun din yung puso mo. Ibig sabihin, what you spend money on or invest money in, you will come to love. Pag ito, ginagastusan mo ng ginagastusan to, mamahalin mo yun. Di ba? Kaya halimbawa sa LG, sa mga LG,
Bakit minamahal nila ganun yung LG nila? Kasi ang dami nilang gastos dun eh. Ang dami ko na nabigay dito sa mga to, ang dami kong investment. Di ba? Kapag nag-i-invest, mas minamahal natin sila. Kaya alam nyo ba, kung gusto nyo ma-feel din yung gano'n na, gusto nyo maramdaman na mahal nyo yung iba, at maramdaman nyo rin na, para maramdaman nyo rin mahal nyo kayo, mahal nila kayo, di ba? Para makikita mo yung gastos sa'yo, yung mga pagbibigay na ginawa sa'yo, di ba? Yan. Kaya sabi dito, what you love, you'll spend your money on. Kaya mahal nyo ba ang Panginoon? Di ba? I-invest nyo rin yung money nyo sa kingdom of God. And your heart always follows your money. Kaya yan, sumusunod yan yung puso mo sa pinupuntahan ng pera natin. Kaya di ba, pag mahal natin ang Panginoon, magbibigay tayo sa Kanya, nag-o-offer tayo sa Kanya. At ganun din sa mga tao, minamahal na rin natin yung mga tao. Meron nga daw sample dito, merong isang mahirap daw na preacher sa, parang probinsya, ganun. Tapos, kasama niya yung anak niyang lalaki. Tapos, parang gusto niya kasing sampulan yung mga members na magbigay naman. Ang kukuripot kasing ng mga members. Kaya sabi niya, parang doon talaga siya pumwesto, yung kitang-kita ng lahat. Tapos naghulog siya ng, siguro kung natin, baka, parang, hindi ko alam kung, ano ba yung sabihin ng, kasi kung $1, kung $1 yung binigay niya, halimbawa, kung piso yun sa atin, kung piso, hindi 50 pesos, hindi naman ganong trade. Kunwari, kung piso lang daw, kunwari, 2 50 cents, for example, sa atin. Ganon yung hinulog niya, para kunwari, nagbigay siya. Tapos pagbukas niya after ng service, pagbukas niya, kung ano pa rin yung hinulog niya, ayun lang yun nandun. Kaya sabi ng anak niya, sabi niya, well, Dad, looks like if you'd put more in, you'd have got more out. Parang minsan daw, sabi natin na, sana Lord, marami ka namang pagpapalang ibigay sa akin. Pero ang unti naman ang binibigay natin sa Panginoon, di ba? Yung parang nga daw dito, di ba sabi sa verse sa Bible na, yung with the same measure that you use, it will be measured unto you. Kung ano yung measure mo sa pagbibigay sa Panginoon, ganoon din kanya susukatin, di ba? Kaya parang joke, parang katuwaan lang tong kwento na to. Pero parang may maiisip ka doon na oo nga, kung gusto mo maraming matanggap, dapat malakas din tayo magbigay sa Panginoon. Kaya sabi nga din yun yung mga tao, nasabi dito, we wonder why God doesn't give us a better return. Yun. Kaya sabi nga din sa Matthew 6:19-21, yan yun, di ba? May sinabi doon na Jesus says, the problem with money and the solution is in the heart. Kaya alam nyo, every time na may problema tayo sa pagbibigay, ang totoo may problema sa puso. Yung tao na yun, kaya siya nahihirapan. Pero kapag nakuha na ni Lord yung puso niya, hindi na siya mahihirapan magbigay. Yan. Kaya sabi rin ni Billy Graham, when we come to Christ, you and I are no longer the most important person in the world. Christ is. Di ba na, nung nakilala natin si Jesus, nalaman natin na yung buhay pala, hindi lang patungkol sa atin, kundi patungkol sa Panginoon. Instead of living only for ourselves, we have a higher goal to live for Jesus. Di ba? Kayo ba, kayong mga lumalalim na sa Panginoon, natutunan nyo na ba na si Jesus talaga ang sentro ng buhay natin? Di ba? Hindi na yung sarili natin. Kaya sabi dito, worship is not singing worship that says, I have no boundaries, come and do what you want. Kundi ang God worship ay, nothing is off limit. Lord, kung ano yung gusto mong ayusin sa buhay ko, kayo na po bahala. Worship says, God can request anything He wants. Kung anong i-require ni Lord sa'yo, willing kang ibigay yun sa Kanya. Kaya sabi dito, listen closely. There's no relationship, there's no dream, there's no goal, there's no business, there's no company, no friend, no possession that you have sold possession of. God owns it all. Lahat yan, Lord, asawa ko to. Di ba? Hindi, kundi yung asawa mo na yan, bigyan ng Diyos. Yung mga anak mo na yan, bigyan ng Diyos. Kasi meron din mga controlling na mga parents, di ba? Anak, maging nurse ka. Hindi, maging engineer ka. Maging ganito ka. Parang gano'n, parang hindi pwedeng hindi ka maging ganyan. Parang mga gano'n. Kaya, pero di ba, kahit sila mama at papa sabi sa amin, kung ano gusto nyo, kung ano pinapagawa ni Lord sa inyo, gawin nyo yun. Di ba? Hindi lang kami inisip na pagkakitaan, gano'n, na magkaroon ng matataas na trabaho. Kundi kung ano yung pinapagawa ni Lord, sabi niya, hiram ko lang kayo sa Diyos. Lahat ng mga anak ko kayo, bigay lang kayo ng Panginoon sa akin. Kaya sa atin, di ba, pag inisip natin sa mga estudyante, kaya ako honor kasi ang talino ko eh. Di ba? Kaya magaling kasi talaga ako. Pero sino ba nagbigay sa'yo ng talino? Di ba si Lord? Sa mga nagtatrabaho, kinita ko to eh. Ako naghirap dito eh. Pera ko to. Sino ba nagbigay sa'yo ng talino para magawa yung pinapagawa sa trabaho? Sino nagbigay sa'yo ng kamay para maka-work ka? Sino nagbigay sa'yo ng paa para makapunta ka sa trabaho? Di ba si Lord lahat?
Di ba? Kaya God owns it all. Kaya lahat ng meron tayo ay sa Panginoon. Kaya ito yung, at kayo ba makakanta nyo tong kanta na to? Yung, may kanta nga, hindi ko lang alam kung alam nyo, yung You are worthy of it all. Pero may verse din sa Bible na ganyan, di ba? Na Lord, worthy ka sa lahat sa buhay ko, karapat dapat kang tumanggap ng pagsamba. Kasi sa'yo lahat ng bagay, di ba sa'yo galing lahat to, you deserve the glory. Tapos yung parang familiar tayo, isang kanta natin, yung You deserve the glory. Pag kumakanta ba tayo, nasasabi talaga natin na, Lord, you deserve the glory. Lahat ng sa buhay ko. Pag tinaas mo yung kamay mo, sinasabi mo, Lord, sa'yo yung buhay ko. Wina-worship kita. Kaya pati may kanta rin, alam niyo, may kantang pambata, ang title niya yan, Take All of Me. Ano ibig sabihin ng Take All of Me? Kunin mo lahat, di ba? Sabi ng, Take all of me, in a world that's lost, help me count the cost, take all of me, di ba? Parang nung una ko narinig to, grabe naman tong kanta na to, Lord, kunin mo lahat sa akin, di ba? Kunin mo lahat sa akin, hanggang sa ang pinakamaging mahalaga sa akin, ikaw, di ba? Kaya parang ganun, na kaya ba natin sabihin yan habang nag-worship tayo kay Lord, na Lord, basta lahat to sa'yo, di ba? Kung nakapagbasa kayo ng devotional ng, yung kay Jonathan Cahn, yung Book of Mysteries, sinasabi dun sa Book of Mysteries na yun na, wala daw talagang salitang akin. Basta sa Hebrew yun, wala talagang pwede mong sabing akin, kasi lahat daw sa Diyos. Kaya ang galing talaga na si Lord, alam niya talagang, ano lang tayo, yung, steward, di ba? Mga steward lang tayo, pinagkatiwalaan lang tayo. Pati itong kanta na I Surrender All, kaya nyo na bang kantayin ng buo yan sa mga tumatagal na ng mga Christian? Kasi di ba ito yung kanta nga daw na to, lagi itong hinahaming. Yung I surrender, I surrender, to Jesus, I surrender, Kasi hindi mabanggit yung all. Para sa kanila, ayoko magsinungaling, Lord. Hindi ko kayang kantahin tong kantang to. I surrender, Ganon, parang ganon lang. Kaya yung mga iba. Pero ang totoong worship, alam niyo ba? You surrender all. Di ba? Loose hands worship. Kaya niyong sabihin, Lord, ano man ni-require mo sa buhay ko, kaya ko. Kaya ko ibigay sa'yo. At kagaya ni Job yan sa Job 1:21. Yung the Lord gave, and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Di ba, ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang kumuha, purihin ng Panginoon. Ilan sa atin yung binigyan ng Panginoon, tapos nung kinuha, nagalit, nagtampo sa Panginoon. Ba't mo kinuha to, Lord? Ganyan, di ba? Pero, di ba, si Job, ang ganda ng attitude niya. Ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang kumuha, nagpuri pa rin siya sa Panginoon. Ang ibig sabihin niyan, I'll worship when you're giving, and I'll worship when you're taking away. You deserve all the praise today. Di ba? Na Lord, ano man yung gusto mo kunin o ibigay sa buhay ko, pupurihin kita. Di ba? And worship is telling God, my life doesn't have, I need no trespassing sign. My whole life is God's property. You have access, here comes, you have access to it all. Di ba na Lord, okay lang, sa'yo buhay ko. May isang lalaki, may kwento dito, may isang lalaki na ang pangalan Dave. Kinausap siya ni Lord na ibenta yung TV niya. Kasi gabi-gabi, nanonood siya ng TV, parang pang-relax niya yon sa pagod niya ng pagtatrabaho, ganun. Talagang tuwing gabi, ang daming oras na lalaan niya sa panonood ng TV. Tapos sabi ni Lord sa kanya, nangusap si Lord, sabi, Dave, ibenta mo na yung TV mo, tapos gusto kong kunin yung oras mo ng gabi. Mag-pray ka na lang kaysa manood kang TV. Parang sa kanya, Lord, pagod na nga ako, yung pagre-relax na nga lang yung nanonood ng TV ng ginagawa ko. So, ganun, parang grabe naman, Lord, parang ganyan. Sabi ni Lord, gusto kong kunin yung oras mo ng gabi, gusto kong mag-pray ka sa akin. Ibenta mo na lang yung TV na yan, kaysa manood. Tapos, kahit ganun yung sinabi niya, pero binenta pa rin niya yung TV. Tapos, anong kapalit ng pagsunod niyang ito sa Panginoon? Pagkabenta niya ng TV, tuwing gabi, umuupo siya dun sa ibabaw ng kotse, sa labas. Tapos, dun siya nagpe-pray. Gabi-gabi yun, nagpe-pray siya. Tapos, dumating yung araw, na hindi niya akalain makakapagbasa siya ng isang magazine. Sa magazine na yon, nakita niya yung mga gang members. Sabi ng Panginoon sa kanya, puntahan mo yan at kausapin mo sila. Tapos, pinuntahan niya nga. At yung Dave na sinasabi ko sa inyo ay si David Wilkerson. Dumating yung time na na-meet niya si Nicky Cruz. Yung Nicky Cruz na yun ay yung leader ng gang. Tapos, nadala niya yun sa Panginoon. May movie yan pero grabe yung challenge talaga. Dinuraan pa siya niya ni Nicky Cruz.
Sobrang ano talaga yung mga gang member nga eh. Pero dahil yung leader na panalunan kay Lord, lahat ng mga gangster nagsimba na. Ganon. At alam nyo ba, dahil sa pagsuko ni David Wilkerson ng Isaac niya, yung TV na yon, di ba? Binigyan siya ni Lord ng mga gang members na maliligtas. At binigyan siya ng Times Square Church. Ganito yung church nila. At nasa gitna pa yun ng New York City. Sinful yun, makasalanan ng New York, di ba? Pero doon pa nilagay ni Lord yung church nila. Di ba? Kaya ayan, ayan siya, yung lalaki yung sa gilid. Yung parang hindi Amerikano itsura. Ayun yung Nikki Cruz. Tapos, ayun nga, na parang makita nyo, di ba? Kung hindi siya sumunod na ibenta yung TV niya, hindi siya magkakaroon ng ganyang church, di ba? Kasi may plano ang Panginoon. Every time na tuwing may pinapa-give up si Lord sa atin, may ipapalit siya dyan. Kaya parang naisip ko lang din dito, yung sa mga pastor, o kahit sa amin, di ba? Na parang alam nyo ba kung ba't kami nagpastor? Ang reason ay worship. Kaya ako nagpastor dahil, nagsumunod kay Lord. Kasi dahil sa worship, parang sinasabi ni Lord, pag lumalim ka kasi sa pag-worship mo, sasabihin niya sa'yo, talaga, nag-worship ka ba sa akin? Talaga, mahal mo ako. I love you, Lord. Lord, ikaw yung buhay ko. Talaga, totoo yan. Magpastor ka nga. Tapos parang, Lord, bakit? Di ba si pastor noon, alam niyo ba, noong time na isusugo na siya. Noong time na isa-send out na siya, parang hindi na siya makangiti nun. Kasi parang sa isip niya, totoo na to, hindi na ako makatakas. Parang ganon. Pero yun nga, parang sa isip mo, Lord, parang ganon ba talaga? Parang, pwede bang kasi kunwari kami, parang pwede bang sideline lang, ganyan lang. Pero dahil sa worship, basta yun, may encounter ka sa Panginoon na sasabihin niya, kung totoo talaga na nag-worship ka sa akin, gawin mo to. Ito pinapagawa ko sa'yo. Kaya yun yung naging reason, worship. Kaya talaga kami nakasunod kay Lord. Kaya parang dito rin, this is how David says it. Sinabi ba ni David na, come let us worship and sing to the Lord? Tara, lumapit tayo kay Lord, mag-worship tayo at kumanta. No daw, hindi ganun yung pagkakasabi niya. Kundi sinabi niya sa Psalms 95:6, let us worship and bow down and kneel before the Lord. Hindi sinabi niyang kumanta lang tayo at mag-worship. Kundi sinabi, let us worship, bow down, kneel. Luhod talaga. Kaya ibig sabihin, when you worship, you submit. Di ba? Tuwing nag-worship tayo sa Panginoon, nagsasubmit tayo sa kalooban niya. Kaya sabi nga dito, yung greatest New Testament teaching daw in worship is in John 4. At tinuro to ni Jesus. Di ba? Yung sabi niya sa John 4:23, but the hour is coming, and now is, when the true worshipers will worship the Father in spirit and in truth. Darating yung time, yung mga worshiper, hindi lang magkakanta sa bibig, kundi kakanta rin sila ng talagang in spirit and in truth, na totoo talaga sa kanila. Kasi, ayan daw yung mga hinahanap ng Diyos, di ba, na pag-worship, yung talagang totoo sa'yo. Kaya sabi nga rin dito, di ba yung Samaritan woman, alam niyo ba yun? Parang di ba, parang ang grabe, ang dami kasing asawa ng Samaritan woman. Parang, tingin niyo ma-offend siya kapag sinabi ni Jesus na, alam mo kasi, live-in ka, hindi ka nagpapakasal, ganun. Kaya ganito yan, premarital sex yan, ganyan, kailangan magpakasal ka. Parang hindi pa tinatapik ni Jesus yun, di ba? Parang sinasabi sa kanya na, basta, uminom ka ng tubig na to, pag ako yung naging source mo, aayos ang lahat sa buhay mo. Kaya doon na yung babae na, oo nga, ito nga yung mga kailangan ko. Di ba? Pero kaya yun talaga, hinayaan niya si Jesus na iayos yung buhay niya. Kaya sabi nga dyan, when you invite Jesus in, how many of you knows he starts moving stuff around? Pag pinapasok mo si Jesus sa buhay mo, meron siyang mga aayusin. Hindi na yun magiging kagaya ng dating pwesto. Meron siyang aayusin na, ay, may Diyos-Diyos ang ganito, tanggalin natin to Ayan, sabihin ni Jesus, ay, 3 crush mo? Tigilan mo na to, 3 nililigawan mo. Isa lang, pumili ka lang. Tanggalin na natin 2 Okay, yan. O ito, layuan mo na tong ganito. Okay, hindi ko to gusto para sa'yo. Ganon si Jesus, na kapag pinapasok mo na siya sa buhay mo, meron na siyang ikikilos, may mga gagalawin na siya. Alam niyo ba yun, di ba? Kaya, sabi nga ni C.S. Lewis, if you want religion and make you feel comfortable, I do not recommend Christianity. Kasi hindi talaga komportable maging Kristiyano, lalo na kung alam mong meron ka palang Lord na susundin dito. Ganun pala yung worship, magsusunod ka sa kalooban ng Panginoon. Kaya yun nga, di ba? Itong Kapaskuhan, pinapakita sa atin yung the greatest giver. Di ba? Na parang minomodel sa atin ng Diyos na ganito ang pagbibigay. Ganito ang tunay na pagsamba. Yung kailangan bukas yung kamay mo. Di ba? Sa akin. Na parang minomodel ni Lord yung pagbibigay na kaya tayo, wag na rin tayong mag-hold. Di ba may kantang ganon? Sabi ni Chris Tomlin ba yun? Yung
I will not hold, I want to hold loose, I will not hold loosely. Ganun, to the things that are fleeting. Tama, di ba? Parang, Lord, hindi ako kakapit sa mga bagay na to, nalilipas din naman. Di ba? I will hold on to Jesus. Tama ba ako? I will hold on to Jesus for life. Di ba? Parang, sinasabi ng Diyos sa atin na yun nga, maging ano rin tayo. Ngayong Kapaskuhan, gusto ng Panginoon bukas yung kamay natin na to. Sa pagsamba, sa pagbibigay. Di ba? Sabi nga sa Romans 8:32, ito yung napakagandang verse kapag may feeling nyo, may pinagkakait ang Diyos sa inyo. Sabi nga niya, kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait sa halip, ay ibinigay para sa atin, tiyak na ibibigay din niya sa atin ang lahat ng bagay. Di ba? Kapag feeling mo, Lord, madamot ka ba? Basahin mo yung Romans 8:32 na yan. Kung naibigay na niya si Jesus para sa atin, lahat kaya nang ibigay ng Panginoon sa atin. Di ba? Kasi pinakamahalaga na yun sa Kanya, nabigay na niya. Kaya ganun din sa atin, kayo, ano yung mahalaga sa inyo na hinihiling ng Panginoon na ibigay niyo sa Kanya? Di ba? Ano yung i-offer niyo sa kay Lord ngayong Christmas na to? Na Lord, mahalaga to sa akin. Pero dahil mahal kita, i-offer ko po to sa'yo talagang loosely, na may mga i-hold ko tong loosely, lahat ng mga bagay na to. At alam niyo ba, napatanong ba kayo, bakit si Mary? Bakit siya siya yung pinili na maging mother of Jesus? Nagkaroon ng story ng Christmas dahil sa characters na to ni Mary at Joseph. Kasi si Maria ay sumunod sa kalooban ng Diyos. Sabi niya, be it unto me as thou hast said. Na kung Lord, gusto mong mabuntis ako, sige po. Kayo ba, di ba ang hirap nun? Pinag-aralan na natin yan sa simbang gabi. Na siya, virgin siya. Hindi pa siya kasal, pero siya yung pinili, di ba? Tapos si Joseph, bakit si Joseph yung napili magiging earthly father? Kasi si Jose ay sumunod sa kalooban ng Diyos. Pakasalan mo siya kahit ayaw mo. Kasi hindi naman yung galing sa Diyos yung pinagbubuntis niya. Sumunod siya, di ba? Kaya alam niyo yung dalawang yun, masasabi mo si Mary at Joseph, nag-worship talaga sila. Kasi willing sila mag-obey. Hindi lang sila kumanta, kundi sumunod sila, di ba? Kaya ngayong Pasko, hindi lang tayo kumakanta, kundi sumusunod din talaga tayo. Kahit itong wise men, di ba? Anong ginawa nila? Nagbago na yung daan nila pagkatapos nilang magbigay at sumamba. Di ba sila nagbigay din talaga, giving, tsaka worship? Ay, wala ba yung picture? Hindi ko nalagay. Ay, nawala. Nabura ko ata. Ayun, yun nga, yung mga wise men, nagbago sila ng daan. Dapat babalik sila kay Herod. Pero nag-iba na sila ng daan after nilang makita si Jesus. Kaya sabi dito, worship is loose hands, di ba? Para Para makapagbigay tayo, makapag-worship, at para mag-glorify natin si Jesus. Kailangan bukas yung mga kamay. Sample nga, bukas natin yung mga kamay natin sa Panginoon ngayon. Di ba yan? At sabi nga, at paano kayo mamamotivate na i-open talaga yung kamay niyo kay Lord? Pag naalala niyo ito, na no one will ever, ever, ever love you more than Jesus. Kaya mo magbigay sa Kanya kasi binigay niya lahat sa'yo. Di ba? Kahit yung pinakamahalagang anak niya, binigay niya para sa'yo. Kaya ako, alam niyo ba, yun din yung naging motivation ko. Bakit kaya ko ibigay buhay ko kay Lord? Kasi minahal niya ako ng sobra, di ba? At wala nang makakapagmahal sa'yo na higit doon. Sabi nga dyan sa isang lyrics ng kanta, He loves us more than words can say, more than we could see. Di ba? Mahal ka niya higit pa sa salita na kayang sabihin. Mahal ka niya na higit pa sa nakikita mo. Kaya mong makita. Di ba? Kaya natin, sino ka dito kaya mag-loose hands ngayong Pasko para kay Lord? Ay, wala. Konti lang. Amen. Taas nga natin yung kamay natin sa Panginoon yan. Loose hands. At kinanta na pala natin kanina yon. Ito yung papakantas ko sana sa inyo, yung 2 hands, 1 heart. Na talagang gustong-gusto ng Panginoon ibigay natin sa Kanya. Yung dalawang kamay natin na open. Hindi dalawang kamay na sarado, Dalawang kamay na bukas. At puso din, di ba? Yung nag-iisa nating puso na to. Na kapag mahal kasi natin si Jesus, kapag willing tayo ibigay yung puso natin kay Lord, kaya natin ibigay ano man i-require niya sa buhay natin. Kaya sabi dyan, di ba, Lord, what can I give? What can I bring that would be pleasing to my King? Wala naman, Lord, hari ka na, ikaw may-ari ng buong mundo. Ano pong maibibigay ko sa'yo? Pero sabi dyan, ano lang ang makakapag-please kay Lord? E di yung puso mo at dalawang kamay, di ba? Kaya yan yung ibigay natin sa Panginoon ngayon, na pag nabigay mo na yung heart mo kay Lord, sigurado ako, kahit ano pang sabihin niya sa'yo, kaya mo tong gawin. Kaya